Si Moises marahil ang may pinakadramatic at makapangyarihang kwento sa Old Testament. Ang istorya ni Moises ang isa sa pinakadakilang kwento ng Diyos sa lahat ng panahon. Siya din ang isa sa mga greatest prophet na mababasa natin. At ang pagtawid sa Red Sea ang isa sa mga kontrobersyal na himala na nakatala sa Biblia. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, mayroon bang ebidensya ng 10 utos na nakasulat sa bato? At kung saan makikita ang Red Sea Miracle? Sagutin natin ang lahat ng mga tanong na gumugulo sa iyong isipan, kaibigan. Tara't samahan niyo kung alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin kay Moises. Pero bago yan, sino nga ba si Moises? Si Moises ang ika-26 na henerasyong inapo ni Adan, o may 2,433 years pagkatapos ni Adan. Ang kanyang ama na si Amram ay nabuhay ng 137 years. Habang si Moises ay nabuhay ng 120 years. Napangasawa ni Amram si Jochebed na kanyang tiya o kapatid ng kanyang ama. Si Moises ay may isang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Miriam at isang nakatatandang kapatid na lalaki na nagngangalang Aaron. Malaki ang naging papel ni Miriam sa maagang buhay ni Moises, samantalang si Aaron ay naging tagapagsalita at kasama niya sa paglalakbay ng mga Israelita. Ang mga tao ng Israel ay nagtatag at namuhay sa Egypt, at ang mga inapo ni Jacob at Joseph ay dumami. Sa mahabang panahon nagpakita ang mga Egyptians ng kanilang pasasalamat kay Joseph sa pagligtas sa Egypt mula sa isang malaking sakuna. At dahil doon ang kanyang mga tao ay tinatrato ng may paggalang, ngunit maraming taon pagkatapos ng pagkamatay ni Joseph, nagsimulang magbago ang buhay ng mga Hebreo sa Egypt. Nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na walang alam tungkol kay Joseph. Nang ang isang bagong paraon ay umupo sa trono, ang buhay ng mga Hebreo ay biglang nagbago. Bago isilang si Moises ang mga Israelita ay nabubuhay sa pagkaalipin sa Ehipto. Natakot ang Faraon sa dami at lakas ng dumaraming mga Israelita sa panahong iyon, kaya pinailalim niya silang lahat sa matinding pagkaalipin upang hindi sila maghimagsik laban sa kanya. Nang dahil sa kasamaan niya, ang Faraon ay nag-utos na ipapatay ang lahat ng mga batang lalaki na ipinanganak ng mga Israelita. Sa panahong ito, isinilang si Moises. Itinago siya ng kanyang mga magulang na sina Amram at Jochebed sa loob ng 3 buwan upang hindi siya matagpuan at mapatay ng Paraon. At siya ay inilagay sa isang basket na gawa sa tangkay ng tambo, pagkatapos ay nilagay siya sa tabi ng pampang sa ilog Nilo, na umaasang may ibang makakuha sa kanya, at siya ay maligtas. Nagkataon na ang anak na babae ng Faraon ay naliligo sa ilog Nilo, nakita ng prinsesa ang basket at kinuha ito, at pinangalanan siyang Moises. Si Moises ay pinalaki sa bahay ng Faraon. Siya ay lumaki sa maharlikang korte ng Ehipto, at tumanggap si Moises ng edukasyon na angkop sa isang prinsipe. Gayunpaman, sa kanyang paglaki, labis siyang nalungkot nang makitang nagdurusa ang kanyang sariling bayan sa ilalim ng mga kamay ng mga Egyptians. At nasaksihan niya ang kalupitan ng pagtrato sa kanyang mga tao. Isang araw, nakita ni Moises ang isang tagapangasiwa ng Ehipto na minamaltrato at binubugbog ang isang aliping Hebreo, at sa matinding galit, pinatay niya ang tagapangasiwa. Matapos patayin ang lalaking Ehipsyo na ito, nalaman ito ng Paraon at hinangad niyang ipapatay si Moises. Sa puntong ito, si Moises ay tumakas patungo sa disyerto sa isang lugar na tinatawag na Midian. Nang nakarating siya sa Midian, nakatagpo si Moises ng isang grupo ng mga babae na ginigipit ng mga pastol. Nakialam siya at tinulungan ang 7 mga babae na nakuha ang atensyon ng kanilang ama na si Jethro, isang paring Midianita. Ayon sa Islamic sources, mayroong isang archaeological site na tinatawag na Moises Well sa Alberta, Saudi Arabia. Ito ay umabot pa noong 900 AD. Dito makikita ang well kung saan di umano nakilala ni Moises ang mga anak ni Jethro at pinainom ang kanyang mga kawan. Tinanggap ni Jethro si Moises sa kanyang pamilya at ibinigay sa kanya ang kanyang anak na si Zipporah bilang asawa. Nagbuntis si Zipporah at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan ito ni Moises na Gershom. Siya ay naninirahan sa disyerto sa loob ng 40 years hanggang sa tawagin siya ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin ng mga Ehipsyo. Noong panahon niya sa Midian, si Moises ay nag-aalaga ng mga tupa at namuhay ng mapagpakumbaba. Isang araw, habang nagpapastol siya malapit sa bundok Horeb, kilala rin bilang bundok Sinai, nakatagpo siya ng naglalagablab na punong kahoy na hindi natutupok ng apoy. Kinausap ng Diyos si Moises mula sa nagliliyab na punong kahoy, na inatasan siyang bumalik sa Ehipto at iligtas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Ngunit, nagdalawang isip si Moises dahil hindi siya ganun kagaling magsalita at pautal-utal pa nga kung magsalita.
Subalit, gumawa ng paraan ang Diyos para tulungan siya sa kanyang gagawin. Sinunod ni Moises ang utos ng Diyos at bumalik sa Ehipto, kasama ang kanyang kapatid na si Aaron. Si Moises ay 80 years old at si Aaron ay 83 years old nang pumunta sila sa Ehipto upang iligtas ang kanilang mga tao mula sa paraon. Noong unang lumapit sina Moises at Aaron sa paraon, sinabi nila sa kanya na palayain niya ang kanilang mga mamamayang Hebreo upang makapunta sila sa ilang at para magdaos ng isang piging kasama ang kanilang Diyos. Malinaw na tumanggi ang faraon na isaalang-alang ang unang kahilingang ito, kaya ginawa ng Diyos ang kanyang unang himala sa harap ng paraon. Kinuha ni Aaron ang tungkod ni Moises. Inihagis ito sa lupa at ito ay naging isang ahas. Gayunpaman, ang ilan sa mga salamangkero ng paraon ay inihagis din ang kanilang mga tungkod at sila ay naging mga ahas din. Pinakita ulit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na mas dakila. Ang ahas nila Moises ay nilamon lang ang mga ahas mula sa mga salamangkero at mangkukulam ng paraon. Matapos makita ang kapangyarihan ng Diyos, hinarap nila ulit si Paraon, hinihiling na palayain ang mga Israelita subalit ang puso ng Faraon ay nagsimulang tumigas at tumanggi siyang palayain ang mga Israelita. Sa puntong ito, nagsimulang maglabas ang Diyos ng 10 salot sa Ehipto. Kasama sa mga salot na ito ang gawing dugo ang tubig. Salot ng mga palaka, mga kuto, mga langaw, pagkamatay ng mga hayop, pigsa, malakas na ulan ng yelo, mga balang, kadiliman sa Ehipto ng 3 araw, at pagkamatay ng mga panganay. Bumalik tayo ng kaunti sa history ng mga paraon. Noong 18th dynasty, ang unang paraon ng Egypt ay si Ahmose na naghari ng 25 years noong 16th century BC. Ang pangalawang paraon ay ang anak niyang si Amenhotep I na pumatay sa mga batang lalaki na mga Hebrew na kung saan pinanganak si Moises noong 1526 BC. Ang pangatlong paraon ay si Thutmose I na naghari ng 12 years at ang kanyang anak ay sina Thutmose II at si Hatshepsut. Si Thutmose II ang pang-apat na paraon at ang gustong pumatay kay Moises na kung saan pumunta si Moises sa Midian. Si Hatshepsut naman ang prinsesang nakaampon kay Moises at ang kanyang asawa ay si Thutmose II na kanyang half-brother. Ang panglima ay si Thutmose III. Siya ngayon ang paraon ng Exodus at ang pangalan ng kanyang panganay na anak na lalaki ay si Amenemhat na namatay sa pang-10 salot. Nangangahulugan na ang pangalang Moises ay nagmula sa Egyptian na Mose na ang ibig sabihin ay isinilang. Pagkatapos ng huling salot na kumitil sa buhay ng mga panganay na anak na lalaki ng mga Egyptian, si Faraon o si Thutmose III ay nagsisi at pinahintulutan ang mga Israelita na umalis. Pinangunahan ni Moises ang mga Israelita palabas ng Ehipto at patungo sa Promised Land. Ang mga Israelita ay nasa ilalim ng pamamahala ng Ehipto sa loob ng 430 years. Pagkatapos ay nagsimulang umalis ang mga Israelita, at nang nakaalis na sila ay biglang nagbago ang isip ng Faraon at hinabol ang mga ito dala ang 600 na pinakamahusay na karwahe ng Ehipto. At heto ang timeline ng paglalakbay nila Moises mula Goshen papuntang Red Sea. Pagkatapos umalis sa Goshen, o ang syudad ng Ramesses, dumating sila sa Sukot na umabot ng 9 na araw ang paglalakad nila, na may layo ng 240 kilometers. Huminto sila sa Sukot hindi upang magpahinga, ito ay upang isama ang mga manggagawang mga Hebreo na nagmimina ng tanso at turkesa. Umalis sila at narating nila ang Egyptian Migdol Watchtower sa ika-15 araw at sa ika-16 na araw ay narating nila ang dead end sa Etham. Natrap sila sa mga bundok at inaakala ng paraon na sila ay nakulong, subalit pinagplanuhan ng Diyos na doon sila idaan, at inutusan sila ng Diyos na bumalik malapit sa Pahihahairot, sa gitna ng Migdol at Red Sea, at nagkampo sila sa tabi ng dagat, sa harap ng Baal Zephon ng ika-17 araw. Hindi na sila makatakas sapagkat nasa harap nila ang dagat, at nasa likod naman nila ang mga kaaway na mga Egyptians. Natigil ang mga Israelita sa harap ng dagat na pula. At nang makita nilang papalapit na ang Faraon at ang kanyang mga sundalo, lubha silang natakot. At sinisisi si Moises kung bakit sinama pa sila. Gayunpaman, sinabi ni Moises sa kanila na huwag kayong matakot, magpakatatag kayo, at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang Ehiptong nakikita nyo ngayon ay hindi na nyo makikita pang muli. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Gumawa ulit ng himala ang Diyos. At inutusang itaas ng Diyos ang baston na hawak ni Moises sa dagat at hinati ng Diyos ang tubig at nakatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa. Ang mga pader ng tubig ay umabot hanggang sa 300 meters sa magkabilang panig.
Ang humahabol na hukbo ng Ehipto, kasama ang mga karwahe at kabayo nila, ay nilamon ng tubig at nalunod. Dalawang himala ang kasangkot sa paghihiwalay ng Red Sea. Una, ang mahimalang kapangyarihan ng Diyos na panatilihing hatiin ang tubig bago at habang tumatawid. Pangalawa, ang himala ng hangin upang mabilis na matuyo ang sahig ng dagat. Ang isang malaking katanungan sa sangkatauhan ay kung nakita na ba kung nasaan ang Red Sea. Ang Red Sea ay matatagpuan sa pagitan ng Hilagang Silangan ng Africa at Peninsula ng Arabia. Ito ay isang pasukan ng Indian Ocean at ang kasaysayan nito ay nagmula noong libu-libong taon. May isang archaeologist at explorer na nagngangalang Ron Wyatt ang nakadiskubre umano kung nasan ang Red Sea, na kung saan hinati ni Moises ang dagat sa tulong ng Diyos. Masigasig niyang pinag-aralan ang lahat at kung saan tumawid ang mga Israelita. Hanggang sa makakita siya ng ilang mga ebidensya nang sinubukan niyang sisirin ang karagatan malapit sa Nuweiba Beach sa Gulf of Aqaba, habang daladala ang molecular frequency generator na siyang kanyang gagamitin para hanapin ang mga ebidensya na magpapatunay na totoo ang kanyang sinasabi. Ang molecular frequency generator ay isang device para makadetect ng kahit anong bagay na gawa sa ginto o mga bakal. Dahil ang alam ni Wyatt na ang mga kalesa na ginamit ng mga Ehipto ay gawa sa mga ginto. Kalaunan, sa paghahanap ng grupo nila Wyatt sa ilalim ng dagat, ay natagpuan nila ang ginintuang kalesa ng mga Egyptians na nakalubog sa ilalim ng dagat. Ayon kay Wyatt, ang mga kalesang ito ay kaparehas ng mga ginamit ng mga Ehipto na napapalibutan na ng mga corals at may hugis o korte ng gulong. May nakita din silang mga buto ng tao at kabayo at nang ipasuri nila ito sa Stockholm University. Napag-alamang ang buto na nakita ay buto sa binti ng isang lalaking 3,500 years old na. Ngunit may ibang archaeologist, full-time minister, at eksperto tulad ni Stephen Rudd, isa sa mga hindi sang-ayon kay Ron Wyatt, at sa ibang grupo niya, na hindi tunay ang nakitang larawan sa ilalim ng dagat at hindi sapat ang ebidensya. At wala sa Nuweiba Beach ang Red Sea na inaakala ng karamihan. Si Stephen Rudd ang author ng Exodus Wrote Restored. At masigasig niyang pinag-aralan ang Exodus. Ang dahilan kaya hindi sang-ayon si Stephen Rudd ay ang mga karwahe sa ika-18 Egyptian dynasty na ginagamit ng mga Egyptians ay hindi binabalutan ng mga metal o mga ginto. Maliban na lang kung ito ay gagamitin sa seremonyal at hindi kailanman ginamit sa digmaan. Sa Exodus Egyptian Army, ang tanging posibleng karwahe na naglalaman ng anumang gintong overlay ay maaaring kay Thutmose III o ang tinatawag na Pharaon. Ginawa ang mga pandigmang karwahe mula sa 100% hardwood o kahoy, at walang metal ang mga gulong ng mga karwahe nila. Ang mga karwahe mula sa mga libingan ni King Tut na nakikita sa mga museo ay gawa sa kahoy at walang laman na metal o ginto. At ayon kay Stephen Rudd, ang unicorn internet archaeologists na nagpapakita ng mga larawan ng coral formations sa ilalim ng tubig bilang patunay ng Nuweiba Red Sea crossing ay dapat baliwalain bilang fake news. At kung makikita nyo ang isa pang bakal na gulong ay mukha pa itong bago. Ang iba pa nga ay parang pinatungan na lang ng mga koral. Kung sila ay gawa sa ginto, hindi lamang magiging sobrang init kapag umaandar. Gayun din, ang ginto ay sobrang malambot at madaling yumuko. Kaya ang isang gintong karwahe ay hindi magiging ganoong katibay. At ang wooden rim ay nakukoveran ng tela o leather para sa gulong upang ito ay flexible at mabilis kumapit. Ang isa sa mga royal chariot ni Tutankhamun o King Tut ay may gulong ng jeso na nakabalot sa gintong foil. Sa makatuwid, ang mga karwahe ng mga Ehipto noon ay hindi lulubog, kundi lulutang dapat. Ang isa pang dahilan kaya hindi sang-ayon si Stephen dahil sa verse na Exodus chapter 14 verse 2. Sabihin mo sa mga Israelita na bumalik sila malapit sa Pahihahairot sa gitna ng Migdol at dagat na pula, at magkampo sila roon sa tabi ng dagat, sa harap ng Baal-Zephon. Nabigo ang ruta ng Nuweiba ni Ron Wyatt dahil sa Etham na lugar, dahil nagbabago lamang ito ng landas sa pamamagitan ng pagliko sa kanan upang maabot ang Gulf of Aqaba sa beach ng Nuweiba, na dapat ay bumalik hindi lumiko sa kanan. At ang Etham na sinabi ni Ron Wyatt ay walang bundok, hindi sila na-trap at walang dead end. Samantalang kay Stephen Rudd ay na-trap sila ng mga bundok kaya sila ay bumalik. Ang lalim naman ng Nuweiba ay humigit kumulang 875 meters, nakatumbas ng 290-story building. Kung iisipin natin mahihirapan maglakad ang mga tao ng ganun karami, at nagmamadali pa, pwede kasi silang mastampid lalo na kung ganun katirik pababa, at mahihirapan din sila umakyat. Dahil dito ang Nuweiba Beach Red Sea Crossing ay nireject ng ibang mga archaeologist. Ayon kay Stephen Rudd, ang Red Sea ay matatagpuan sa Straits of Tiran sa timog ng Gulf of Aqaba.
Ang Straits of Tiran ay may haba ng 16 kilometers. Ang lalim ng Straits of Tiran ay humigit kumulang 250 meters o 800 feet below sea level, o katumbas ng 8 palapag na gusali. Ang Tiran Crossing Point ay nagbibigay ng banayad na slope na palubog na aabot sa 250 meters sa unang 2 kilometers. At babalik ang mga ito hanggang 50 meters para sa natitirang 14 kilometers. Dito pinalakad ng Diyos ang mga Israelita para hindi sila matisod o madapa dahil medyo patag na ang dinadaanan nila. Tumutumpak ito sa sinabi sa Isaiah chapter 63 verse 12 to 13. Ito ang aerial view ng mga bundok na nakulong o natrap ang mga Israelita sa Etham. At ito naman ang direktang makikita natin from ground level na may area na 70 square kilometer. Ang Straits of Tiran ay akmang-akma dahil dito talaga tumawid sila Moises. Ang layo mula Goshen hanggang Red Sea Crossing sa Tiran ay umabot ng 500 kilometers sa loob ng 25 days. Dahil dito pinaniniwalaan ni Stephen Rudd at ng ibang mga archaeologist na ang Red Sea ay matatagpuan sa Straits of Tiran. Pagkatapos nila tumawid sa Red Sea, dumaan at nagkampo sila sa Rephidim, 75 kilometers mula Wilderness of Sin. Dito na ulit nagrereklamo at nakikipagtalo ang mga tao kay Moises dahil wala silang tubig na mainom. Kaya humingi ng tulong si Moises sa Diyos. At inutusan ng Diyos si Moises na paluin ang bato sa Mount Horeb o Mount Sinai at pagkatapos hampasin, lumabas na ang tubig sa bato. Ito ay mababasa sa Exodus chapter 17 verse 6. May isa ring event na nakikipagtalo ulit ang mga Israelita kay Moises at humingi siya ng tulong sa Diyos. Kinausap naman ng Diyos si Moises at Aaron na kausapin ang bato para lumabas ang tubig, subalit hindi sinunod ni Moises ang Diyos. Imbis na kausapin ay hinampas niya ito ng 2 beses at bumulwak ang tubig. At mababasa ito sa Bilang chapter 20 verse 11. Ang isang event ay sa Wilderness of Sin at ang isa naman ay sa Wilderness of Zin. Nang dahil sa hindi pagtitiwala ni Moises at Aaron sa Diyos, hindi sila pinapasok sa Promised Land. At maraming eksperto ang nagsasabi na ito daw ang bato na hinampas ni Moises. Ngunit marami din hindi naniniwala dahil wala daw ito sa Wilderness of Sin at Wilderness of Zin. Pagkatapos ay naglakbay sila sa ilang ng Sinai at doon nagkampo sa baba ng bundok ng Mount Sinai. Ayon kay Stephen Rudd, ang bundok Sinai ay makikita sa Mount Laos sa Saudi Arabia. Itinuro din ni Apostol Pablo na ang Mount Sinai ay matatagpuan sa Arabia, sa libro ng Galatians chapter 4 verse 25 kung saan nakatira si Ismael. Umakyat si Moises ng 8 beses sa Mount Sinai. Sa ika-6 na pag-akyat ni Moises sa bundok ng Sinai, tumagal siya sa bundok ng 40 days and 40 nights para mag-ayuno at doon sinabi ng Diyos ang mga utos, at kasama na dito ang 10 utos ng Diyos na siya mismo ang sumulat sa 2 tapyas na bato. Nang mainip ang mga tao sa tagal ni Moises bumaba ng bundok, nagtipon sila kay Aaron at para igawa sila ng Diyos nila. At pinakuha ni Aaron ang mga ginto nilang mga hikaw, tinunaw ito at ginawang gintong hugis guya. Natuwa sila nang makita ito at sinamba ang Diyos ang gintong guya. Nang malaman ito ng Diyos, nagalit siya at papatayin sana sila subalit nagmakaawa si Moises para hindi ito ituloy. Kaya hindi na itinuloy ng Panginoon ang plano niyang pagpatay sa kanyang mamamayan. Bumaba si Moises sa bundok na dala ang 2 tapyas na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos. Nang makita niya ang Diyos ang guya at ang pagsasayaw ng mga tao, kaya nagalit siya ng matindi. Inihagis niya ang tapyas na bato na dala niya at nabiyak ang mga ito. Pinalapit ni Moises ang mga tao sa kanya kung pumapanig sila sa Diyos. At nagtipon sa kanya ang lahat ng mga Levitang pumapanig sa Diyos. At inutusan ni Moises ang mga Levita na patayin ang mga masasamang tao na hindi pumanig sa Diyos. Nang araw na yon, 3,000 ang namatay. Nang dahil dito umakyat ulit si Moises sa Mount Sinai sa ika-7 beses, para patawadin ang kanilang mga kasalanan. At ito ang second fasting ni Moises na umabot ulit ng 40 days and 40 nights. Bumaba si Moises para papuntahin ang mga Israelita sa Promised Land. Pagkatapos, inutusan ulit siya para kumuha ng 2 tapyas na bato, at pinabalik ulit si Moises sa Mount Sinai sa ika-8 beses. Sinulat ng Diyos ang 10 utos sa 2 tapyas na bato. Tumagal ulit siya sa bundok ng 40 days and 40 nights para mag-ayuno. Sa kabuuan, 3 beses nag-ayuno si Moises ng 40 days and 40 nights. May nagsasabing nakita na ang pinakaunang bersyon o replika ng 10 utos sa tapyas na bato. Ang bato ay unang natuklasan noong 1913, sa panahon ng mga paghuhukay ng mga manggagawa para sa ginagawang istasyon ng Riles, malapit sa Yamne, sa Israel.
Ang mga manggagawang nakahanap nito ay hindi alam ang kahalagahan nito, ibinigay ito sa isang lokal na lalaking Arabo. Pagkaraan ng 30 taon, noong 1943, ibinenta ng anak ng Arabo ang bato kay Jacob Kaplan, na isang archaeologist ng munisipyo. Si Jacob Kaplan ang nakadiskubre ng kahalagahan ng batong ito. Ito ay mayroong bigat na 52 kilograms at may sukat na 2 square foot. At kung titignang mabuti ay mayroong isang partikular na wika ang nakaukit dito, na ayon sa mga translator ay natitiyak nilang ang 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises ang nakasulat dito. Ayon sa mga archaeologist na pag-alaman nila sa proseso ng carbon dating test na ang bersyong ito ay nagkakaedad na ng mahigit pa sa 1,500 years old. At noong 2016 sa isang auction na isinagawa sa Beverly Hills, California, umabot ang bidding sa halagang $850,000 na pag i-convert sa pesos ay humigit kumulang na 46,750,000 pesos. Nabili ito ng isang archaeologist na hindi na nagpakilala. Inilarawan ito bilang isang national treasure ng bansang Israel. At maraming mga tao sa mundo ang naniniwala na ito ang 10 utos na sinulat ng Diyos. Bumalik tayo kay Moises. Habang papalapit ang mga Israelita sa lupain ng Kainaan, umakyat si Moises sa bundok Nebo. Ang pinakamalungkot na bahagi tungkol sa kwentong ito ni Moises, ay hindi siya pinahintulutang makapasok sa lupang pangako. Namatay si Moises sa bundok Nebo sa edad na 120 years old. Inilibing siya ng Diyos sa hindi kilalang lugar. Ang buhay ni Moises ay nailalarawan sa kanyang natatanging tungkulin bilang tagapagligtas, tagapagbigay ng batas, at isang propeta. Siya ay iginagalang bilang isa sa mga pinakadakilang tao sa kasaysayan ng mga Hudyo at itinuturing din na isang mahalagang propeta sa Islam at Kristiyano. Ano nga ba ang matututunan natin kay Moises? Sabi sa Hebreo chapter 11 verse 27. Dahil sa pananampalataya, iniwan ni Moises ang Ehipto at hindi siya natakot kahit na magalit ang hari sa kanya. Nanindigan siya dahil parang nakita niya ang Diyos na hindi nakikita. Ano ang sikreto ng pagpupursige at pananampalataya ni Moises? Ayon diyan ay parang nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita. Ito ang sikreto kung gusto mong magtuloy-tuloy o maging persistent ay huwag ka mag-focus sa nakikita. Halimbawa, sinasabi mo na ayoko na mahalin ang asawa ko kasi wala namang nangyayari. Ayoko na magbasa ng Biblia dahil ang hirap maintindihan. Ayoko na nang maging tapat sa trabaho kasi hindi naman ako napopromote. Ayoko nang mag-aral kasi lagi naman akong bagsak. Ayoko nang tulungan ang magulang ko kasi walang pagbabago. Kaibigan, huwag ka mag-focus sa kasalukuyang problema, mag-focus ka sa hindi mo nakikita. May ginagawa ang Diyos na hindi mo nakikita at kailangan mong magtuloy-tuloy na gawin ang tama tulad ng ginawa ni Moises. I-visualize mo ang restoration ng marriage nyo in the future. I-visualize mo ang pagkikita nyo ng Panginoong Jesus sa langit na kung saan ay sasabihin niya sa iyo, "Well done, good and faithful servant." Isaisip mo na nariyan ang mga anghel ng Diyos na nag-iingat sa iyo sa kapahamakan. I-visualize mo na may mga bagay na hindi mo sana nagawa kung hindi gumawa ng paraan ang Diyos para magtagumpay ka. Ang dami mong titignan na bagay na hindi mo nakikita pero alam mo na ginagawa o nangyayari ito sa background. Kaya huwag ka mag-focus sa sirkumstansya mo ngayon kung hindi sa ginagawa ng Diyos na hindi nakikita. Huwag ka susuko sa mga problemang dumadating na kinakaharap mo ngayon. Hindi ko sinasabing lahat tayo ay magkakaroon ng parehong uri ng kwento ni Moises. Ngunit marami sa atin ang tiyak na makapagpapatotoo na ang lahat ng ating buhay ay binago para sa mas mahusay at mas kapanapanabik sa Panginoon. Patuloy niya tayong pinahuhulaan at iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin sa ating buhay. Hindi mo lang alam kung ano ang maaaring gawin ng Diyos sa natitirang oras mo sa mundong ito. Manalangin ka lang sa makapangyarihang Diyos, at alam ko na tutulungan ka niya tulad ng ginawa niya kay Moises. Ano ang masasabi mo sa ating nakakatuwang topic ngayon? At may gusto ka bang celebrity o mga taong gustong makontent sa susunod na video natin? Hihintayin ko ang sagot mo sa comment section. At huwag mo din kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na din sa ating channel. God bless.